Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay at tagapakinig? Muli, isang karangalan na samahan kayo sa isa na namang paglalakbay ng puso't isipan. Sabi nila, ang pinakamatinding sakit ay nagmumula sa taong pinakamamahal mo. Pero paano kung ang sakit na ito ang siya palang magiging susi sa iyong tunay na paglaya? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Luningning sa ating bagong serye na pinamagatang Ang Reyna sa Sarili Niyang Palasyo. Isang pader na gawa sa salamin ang naghihiwalay sa opisina ni Luningning Salcedo mula sa karimlan ng gabi. Mula sa kanyang kinauupuan, tanaw niya ang kumikinang na mga ilaw ng lungsod ng Marilag. Ngunit ang mga mata niya ay hindi nakatuon doon. Nakapako ang kanyang tingin sa tatlong malalaking monitor sa kanyang harapan, kung saan mabilis na gumagalaw ang mga numero, graph, at financial projections. Ito ang kanyang santuwaryo, ang kanyang totoong mundo. Dito, hindi siya si Ging Montalban, ang mahinhin at laging nakangiting asawa ng tinitingalang CEO na si Silakbo Montalban. Dito, siya si Ning Salcedo, ang hindi nakikitang arkitekto sa likod ng Salcedo Prime Holdings, ang korporasyong nagmamay-ari sa lahat ng bagay na ipinagmamalaki ng pamilya Montalban. Sa isang mabilis na pagtipa sa keyboard, lumabas ang real-time na ulat ng kita ng Dungawan sa Silangan Hotel and Resort para sa buwang iyon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang lahat ay naaayon sa kanyang plano. Ang lahat ay perpekto. Tunog. Mahinang tunog ng paparating na sasakyan sa labas. Biglang naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig ang ugong ng sasakyan ng kanyang asawa. Sa isang iglap, nagbago ang lahat sa kanya. Mabilis niyang pinatay ang mga monitor. Isinara ang mga dokumento. Sa loob ng 10 segundo, ang babaeng kayang magpatakbo ng 1 bilyong pisong kumpanya ay naglaho. Tumayo siya, hinubad ang suot na salamin, at maingat na isinara ang pinto ng kanyang sikretong opisina na nakatago sa likod ng isang bookshelf sa kanilang malawak na library. Paglabas niya, isang simpleng may bahay na ang kanyang anyo. Inayos niya ang kanyang damit at naglakad patungo sa kusina para ihanda ang hapunan, na para bang iyon lang ang tanging pinagkaabalahan na kanya buong araw. Bumukas ang pinto. Pumasok si Silakbo. Dala ang kanyang mamahaling leather briefcase at ang isang nangiti na dati nagpapatigil sa mundo ni Luningning, pero ngayon ay tila isa na lang pamilyar na maskara. "Love, I'm home." Bati nito, sabay halik sa kanyang pisngi. Isang halik na malamig, mabilis. "Welcome home, love." Sagot ni Ning, pinanatili ang lambing sa kanyang boses. "Kamusta ang araw mo? Halika, nakahanda na ang hapunan." It was exhausting. Sunod-sunod ang meetings, sabi ni Silakbo habang naglalakad sila papunta sa dining area. Umupo ito at hinintay na pagsilbihan siya ni Luningning. "Pero may dala ako para sa'yo." May inabot itong isang maliit na kahon na may tatak ng isang kilalang alahas. Binuksan ito ni Ning, isang pares ng hikaw na may diamante ang laman. Maganda, mamahalin, at binili gamit ang perang siya mismo ang kumita. "Silakbo, ang ganda, pero hindi mo naman kailangan pang gumastos," sabi niya. Isang pamilyar na linya sa kanilang matagal nang dula-dulaan. "Wala yan. You deserve it," sabi ni Silakbo. Hindi man lang tumitingin sa kanya, abala na sa kanyang telepono. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba nito ang telepono. "By the way, love, may bigla ang business trip ako this weekend sa Cebu. Importanteng kliyente." Napatigil ang kamay ni Luningning na nagsasali ng tubig. "This weekend? Akala ko ba ay magkasama tayo?" I know. Babawi ako, promise." Sabi nito, sa wakas ay tumingin sa kanya. "It's for the company. For us." Tumango na lang si Ning. Isang pamilyar na kirot ang kumurot sa kanyang dibdib.
Isang kirot na matagal na niyang pilit winawalang bahala. Natapos ang kanilang hapunan sa mga kwentong kalahating totoo at mga ngiting hindi umaabot sa mata. Pagkatapos mag-ayos, umakyat si Silakbo para mag-empake. Naiwan si Luningning sa sala. Pinagmamasdan ang katahimikan ng kanilang malaking bahay. Ang kanilang malamig na paraiso. Tunog, doorbell. Napakunot ang noo niya. Sino naman ang bibisita ng ganitong oras ng gabi? Naglakad siya papunta sa pinto at binuksan ito. Isang delivery man ang nakatayo. May hawak na isang malaking puting sobre. "Good evening, ma'am. Delivery po para kay Mr. and future Mrs. Montalban?" Tanong ng lalaki. Tila hindi sigurado sa address. Naramdaman ni Luningning ang paglamig ng hangin. "Anong sabi mo?" "Ay, pasensya na po. Dito po ba ang address na to?" Inabot nito ang sobre. Nakasulat doon ang address nila. Pero ang mga pangalan, Mr. Silakbo Montalban and future Mrs. Montalban. "Nagkamali ka yata, kuya. Ako si Mrs. Montalban." Mahinahon niyang sabi. Kahit na nagsisimula ng kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. "Nako, pasensya na po talaga, ma'am. Baka sa kabilang block po ito. Nalito lang po siguro ako." "Sige po." Mabilis na umalis ang delivery man. Iniwan si Luningning na nakatayo sa may pinto. Tulala. Isasara na sana niya ang pinto nang may mapansin siyang isang sobre na naiwan sa kanilang doormat. Hindi ito ang malaking sobre na dala ng delivery man kanina. Ito ay mas maliit, gawa sa mamahaling papel at may parehong sulat kamay. Tila nalaglag mula sa mas malaking package. Kinuha niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Walang pangalan ng nagpadala. Tanging ang mga pangalan ng dapat padalhan, Mr. and future Mrs. Montalban. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Naglakad siya pabalik sa sala. Ang bawat hakbang ay tila isang milya ang bigat. Umupo siya sa sofa. Ang sobre ay nasa kanyang mga kamay na parang isang bomba na sasabog anumang oras. Huminga siya ng malalim. 1, 2, 3. Sa nanginginig na mga daliri, pinunit niya ang selyo ng sobre. Hinugot niya ang laman. Isang imbitasyon, makapal na papel, mga letrang kulay ginto. Simple, ngunit elegante. At sa gitna, nakaukit ang mga salitang bumiyak sa kanyang mundo. "Together with their families, you are invited to celebrate the marriage of Silakbo Montalban and Dampi del Mundo. This Saturday, at 5 in the afternoon, Dunggawan sa Silangan Hotel and Resort huminto ang pag-ikot ng mundo ni Luningning, ang pangalan ng kanyang asawa at ang pangalan ng kanyang pinsan sa darating na Sabado. Sa hotel, napag-aari niya. Ang imbitasyon ay nanginginig sa kanyang kamay, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa isang puwersang hindi niya makontrol. Ang puwersa ng isang pusong pinagtaksilan na unti-unting namamatay at muling isisilang bilang isang bagyo. Nakatitig lang si Luningning sa imbitasyon. Ang mga gintong letra ay tila ng uuyam, sumasayaw sa kanyang paningin. Silakbo at Dampi, ang asawa niya at ang pinsan niya. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Sa halip, isang nakapangingilabot na katahimikan ang bumalot sa kanya. Ang sakit ay napakatindi, napakalalim, na tila nilagpasan na nito ang kakayahan niyang maglabas ng anumang emosyon. Para siyang isang basong puno na ng tubig na sa isang patak pa ay aapaw, ngunit sa halip na umapaw, ito ay nagyelo. Ang lahat ng sakit, galit at pagkadurog ay naging isang matigas na bloke ng yelo sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang tumayo. Inilapag niya ang imbitasyon sa mesa na para bang ito ay isang piraso ng basura. Naglakad siya pabalik sa library. Ang bawat hakbang ay tiyak at walang pag-aalinlangan. Isinara niya ang pinto. Hinila ang isang partikular na libro sa bookshelf, isang lumang kopya ng The Count of Monte Cristo, at isang bahagi ng pader ang dahan-dahang bumukas.
Inilalantad ang kanyang sikretong opisina. Tunog. Mahinang ugong ng mekanismo. Pagkatapos ay ang pag-click ng kandado. Pumasok siya at umupo sa kanyang silya. Sa isang iglap, ang nagyelong kalmadong anyo ay naglaho. Pinalitan ito ng isang matalim at malamig na determinasyon. Ang Gingham Montalban ay tuluyan nang namatay sa gabing iyon. Ang isinilang ay si Ning Salcedo, ang reyna na tinanggalan ng korona at ngayoy babalik para bawiin, hindi lang ang kaharian, kundi para sunugin ito hanggang sa maging abo. Binuhay niya ang kanyang mga monitor. Ang kumikinang na lungsod ng marilag sa labas ng bintana ay tila naging isang chessboard sa kanyang mga mata. At siya na ang gagawa ng unang hakbang. Access file. Montalban surveillance. Utos niya sa voice-activated system. Tunog. Computer beeps at keyboard typing. Sa isang monitor, lumabas ang isang grid ng mga video feeds. Ang mga kamera ay nakatago sa bawat sulok ng kanilang bahay. Sa opisina ni Silakbo, maging sa mga sasakyan nito. Ito ang kanyang insurance policy. Isang bagay na inihanda niya noon pa man para sa kung sakali lang. Isang kung sakali na hindi niya inakalang darating. Pinili niya ang petsa. 3 buwan na ang nakalipas. Ipinlay niya ang mga recording sa mabilis na paraan. Napanood niya ang lahat. Ang mga palihim na tawag ni Silakbo kay Dumpy sa balkonahe. Ang mga ngiti nito habang kausap ang babae, mga ngiting matagal nang hindi ipinagkakait sa kanya. Napanood niya ang pagdating ni Dumpy sa kanilang bahay kapag siya ay wala. Dala-dala ang dahilan na bibisitahin lang si Ate Ning. Napanood niya ang mga halik, ang mga yakap, ang mga pangakong binitiwan sa loob mismo ng kanilang pamamahay. Boses ni Dumpy sa audio. Paano si Ate Ning, Lakbo? Hindi ko kayang saktan siya. Boses ni Silakbo sa audio. Shh! Huwag mo siyang isipin. Ako ang bahala sa lahat. Sa oras na makuha natin ang buong kontrol sa kumpanya, magiging atin na ang mundo. Ikaw ang magiging Jeng Montalban. Ikaw ang nararapat doon. Pinatay ni Luningning ang recording. Hindi man lang siya kumurap. Ang bawat salita ay isang patalim na lalong nagpapatigas sa kanyang puso. Hindi ito simpleng pagtataksil. Ito ay isang kudeta, isang planadong pag-agaw sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Huminga siya ng malalim. Tapos na ang pagluluksa. Oras na para magplano. May kinuha siyang telepono mula sa isang nakatagong drawer, isang burner phone na para lang sa mga pinaka-kumpidensyal na tawag. Tunog. Phone dialing. Attorney Sandoval, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay kalmado, walang emosyon, na tila nagbibigay lang ng utos sa isang business meeting. Ning, napatawag ka? May problema ba? Sagot ng abogado, ang pinagkakatiwalaan niyang legal counsel at matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Simulan mo na, sabi ni Luningning. Ang alin? Ang phase 1 na sinasabi mo? Hindi, sagot ni Luningning. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Simulan mo na ang lahat. Phase 1, 2, and 3, sabay-sabay. Natahimik ang abogado sa kabilang linya. Ning, sigurado ka ba? That's the nuclear option. Walang maiiwan sa kanila. Iyon mismo ang gusto ko, mariing sabi ni Luningning. I-freeze ang lahat ng assets na nakapangalan kay Silakbo Montalban. Lahat ng bank accounts, credit lines, investments, lahat ng nakakabit sa pangalan ng Montalban na nagmumula sa Salcedo Prime Holdings. Gawin mo yan sa Sabado, 5:30 ng hapon. Not a minute sooner, not a minute later. Sabado? Anong meron sa Sabado? Hindi sumagot si Luningning. Tumingin siya sa kanyang digital calendar. Itinakda niya ang isang appointment sa araw ng Sabado. Isang appointment na siya lang ang nakakaalam. Just do it, attorney. At maghanda ka ng isa pang dokumento. Ang divorce papers. Pagkatapos ng tawag, binuksan ni Luningning ang isa pang file sa kanyang computer.
Isang larawan, ang kanilang wedding picture. Nakangiti sila pareho. Masaya. Puno ng pangarap. Tinitigan niya ito ng matagal. Hinaplos niya ang mukha ni Silakbo sa screen. Isang huling paalam sa lalaking minahal niya. Isang huling paalam sa babaeng hangal na naniwala sa kanya. Tunog, trash bin sound effect sa computer. At pagkatapos, walang pag-aalinlangan, kinaladkad niya ang litrato papunta sa trash bin. Tumingin siya sa monitor kung saan nakalatag ang buong istruktura ng yaman ng pamilya Montalban. Mga hotel, mga kumpanya, mga lupain. Ang lahat ay parang isang malaking kastilyong buhangin na nakatayo sa pundasyong hindi nila alam na pag-aari niya. At sa Sabado, darating ang isang malaking alon. Enjoy your last days in paradise, bulong niya sa kawalan. Ang boses niya ay walang iba, kundi ang tunog ng isang sentensyang nabitawan na. Because by the time I'm done, you'll have nothing left, not even your precious name. 2 araw bago ang tinatawag na kasal ng taon, isang itim na luxury sedan ang pumarada sa tapat ng mansyon ng mga Montalban. Bumaba mula rito si Doña Oriana Montalban, bihis na bihis sa kanyang Chanel suit. Ang mukha ay napapalibutan ng isang aura ng karangalan at kapangyarihan. Naabutan niya si Luningning sa hardin, nag-aalaga ng mga puting rosas. Sa paningin ng iba, isa itong perpektong larawan ng isang mapagmahal na manugang na may simpleng pamumuhay. Hija, nandito ka lang pala, bati ni Oriana. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit may bahid ng awtoridad. Lumapit siya at humalik sa pisngi ni Luningning, isang halik na kasing lamig ng umaga. Mama, ngumiti si Luningning, isang nangiting pinraktis niya ng paulit-ulit sa salamin. Isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Napadaan po kayo. Halika po, ipagtitimpla ko kayo ng tsaa. Pumasok sila sa loob at naupo sa sala. Habang naghahanda si Luningning, ang mga mata ni Oriana ay mabilis na sinusuri ang bawat sulok ng bahay. Ang mga mamahaling painting sa pader, ang mga antigong vase, lahat ng ito ay simbolo ng yaman na sa tingin niya ay karapat-dapat lamang para sa pangalan ng mga Montalban. Kamusta naman ang business trip ng anak ko? Tanong ni Oriana, idiniin ang salitang business trip. Hindi man lang tumatawag sa akin. Siguro ay sobrang abala sa pagpapalago ng ating negosyo. Opo, Mama. Medyo marami raw pong inaasikaso. Sagot ni Luningning habang inilalapag ang tsaa. Ang bawat galaw niya ay mahinahon, kontrolado. Pero ganoon naman po talaga si Silakbo. Gagawin niya ang lahat para sa pamilya. Isang sarkastikong nangiti ang gustong kumawala sa mga labi ni Luningning, ngunit pinigilan niya ito. Uminom ng tsaa si Oriana. Mabuti na lamang at nandyan siya. Isang tunay na Montalban. Alam niya kung paano pangalagaan ang mga bagay na mahalaga. At ikaw naman, Hija, napakaswerte mo. You just have to sit back and be a beautiful wife. Ang mga salita ay tila isang papuri. Ngunit para kay Luningning, ito ay isang insulto. Isang paalala sa role na ipinipilit sa kanya ng pamilyang ito. Isang magandang palamuti. Maswerte po talaga ako kay Silakbo, sabi ni Luningning. Pinanatili ang kanyang pagiging kalmado. Nagpatuloy si Oriana sa kanyang mga pasaring. Alam mo, Hija, ang pamilya ang pinakamahalaga sa lahat, ang dugo. Kaya naman natutuwa ako na malapit pa rin sa inyo ang pinsan mong si Dampi. Sa pagbanggit ng pangalan, naramdaman ni Luningning ang paglamig ng tsaa sa kanyang tasa, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling walang reaksyon. Nabanggit sa akin ni Dampi na madalas daw siyang dumalaw dito para samahan ka. Patuloy ni Oriana. Pinagmamasdan ang reaksyon ni Luningning. She's a sweet girl. Simple. Alam ang lugar niya. Isang mabuting impluensya. Alam ang lugar niya. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isipan ni Luningning. Ito na ba ang pag-amin
Ito na ba ang pahiwatig na si Dumpy ang perpektong manugang sa paningin ni Oriana? Mabait po talaga si Dumpy. Sagot na lang ni Luningning, hinahaplos ang gilid ng kanyang tasa. Kaya dapat, alagaan ninyo siya ni Silakbo. Ituring na parang tunay na kapatid. After all, family helps family, di ba? Pagtatapos ni Oriana, sabay tayo. O sige na Hija, aalis na ako. May pupuntahan pa akong mahalagang pagpupulong. Ipaabot mo na lang ang pagbati ko kay Silakbo pag uwi niya. Inihatid ni Luningning ang kanyang biyenan sa pinto. Ang nangiti sa mukha ni Oriana ay perpekto. Ang nangiti sa mukha ni Luningning ay perpekto rin. Dalawang babae, nagpapalitan ng mga kasinungalingan sa ilalim ng isang bubong na pag-aari ng isa. Ngunit inaangkin ng isa. Mag-iingat po kayo, Mama, sabi ni Luningning. Ikaw din, Hija. Magpahinga ka. Huwag mong masyadong isipin ang mga bagay-bagay. Hayaan mo si Silakbo ang mamroblema sa lahat, sabi ni Oriana bago pumasok sa kotse. Nang makaalis na ang sasakyan, ang perpektong ngiti sa mukha ni Luningning ay dahan-dahang naglaho. Pumasok siya sa loob at isinara ang pinto. Sumandal siya dito at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang pagod mula sa pag-arte ay mas matindi pa kaysa sa pagod mula sa pagpapatakbo ng isang korporasyon. Ang kanyang hinala ay tama. Hindi lang ito plano ni Silakbo at Dumpy. Si Oriana ang ahas sa hardin, ang puppeteer na nagpapagalaw sa mga tali. Tunog, phone vibration. Kinuha ni Luningning ang kanyang telepono. Isang text message galing sa pribadong investigador na kinuha niya. Ma'am Ning, may ipapadala po akong audio file na kuha mula sa isang bag na inilagay sa sasakyan ni Doña Oriana. Recording ng tawag niya kay Mr. Montalban kanina lang pagkaalis niya dyan sa inyo. Ilang sandali pa, isang audio file ang pumasok sa kanyang email. Nanginginig ang kamay niya nang pindutin niya ang play button. Boses ni Oriana sa audio. Silakbo anak, nanggaling ako sa inyo. Huwag kang mag-alala. Ang asawa mo ay walang kaalam-alam. Ang akala niya ay isa pa rin siyang reyna sa palasyo niya. May marang tawa sa kabilang linya. Boses ni Silakbo sa audio. Good ma, ayokong magkaroon ng problema bago ang Sabado. Boses ni Oriana sa audio. Walang magiging problema. Just make sure na pagkatapos ng kasal, mapapirma mo agad si Dumpy sa mga papeles na inihanda ko. We need to transfer the control of assets. Mahirap na. Masyadong matalino si Luningning. But Dumpy, she's a fool in love. Madali siyang pasunurin. Boses ni Silakbo sa audio. Ako nang bahala, ma. By next week, the Montalban Empire will truly be ours. Walang kahati. Boses ni Oriana sa audio. Magaling anak. Iyan ang Montalban. We always get what we want. Sige na, ibababa ko na. See you on your big day. Tunog. End call beep. Binitiwan ni Luningning ang telepono. Bumagsak ito sa mamahaling Persian rug nang walang tunog. Ang yelo sa kanyang dibdib ay nabasag. Ngunit hindi ito natunaw para maging luha. Nabasag ito at naging libo-libong piraso ng matutulis na bubog. Ang plano niya ay hindi na lang tungkol sa paghihiganti sa isang taksil na asawa. Ito na ay isang digmaan laban sa isang buong pamilya na ang tanging Diyos ay pera at kapangyarihan. At sa digmaang ito, sisiguraduhin niyang siya lang ang tatayong natitira. Ang mga ilaw ng lungsod ng Marilag ay parang isang kumot ng mga bituin na nakalatag sa ibaba. Mula sa balkonahe ng Presidential Suite ng Dungawan sa Silangan Hotel, pakiramdam ni Silakbo Montalban ay hawak niya ang buong mundo sa kanyang mga palad. To us, sabi niya, itinaas ang kanyang kopita ng champagne. To the new Mr. and Mrs. Montalban. To us, sagot ni Dumpy. Ang mga mata ay kumikinang sa tuwa.
Isinabit niya ang kanyang mga braso sa leeg ni Silakbo at hinalikan ito. Hindi ako makapaniwala, Lakbo. Bukas, sa wakas, magiging akin ka na. Ngumiti si Silakbo. Ito ang gusto niya. Isang babaeng tumitingala sa kanya na para bang siya ay isang Diyos. Isang babaeng simple, madaling mapasunod at hindi kailanman kokontra sa kanyang mga desisyon. Ang kabaligtaran ni Luningning. Si Luningning. Matalino, oo. Masyadong matalino. Sa simula, iyon ang nagustuhan niya. Pero habang tumatagal, ang talino nito ay naging isang anino. Isang aninong laging nagpaparamdam sa kanya na may kulang sa kanya, na kahit siya ang CEO, si Ning pa rin ang may huling salita sa mga bagay na hindi niya maintindihan. Wala nang makakapigil sa atin, Dampi. Sabi ni Silakbo, hinahaplos ang buhok ng dalaga. This is our time. A new beginning for the Montalban legacy. Pero, paano si Ate Ning? Mahinang tanong ni Dampi, isang pag-arte ng pagkabalisa na ilang buwan na niyang pinapractice. Naawa ako sa kanya. Huwag mo siyang isipin. Mabilis na sagot ni Silakbo. She will be fine. I'll make sure she gets a generous settlement. Sapat na para mabuhay siya ng komportable. It's the least I can do. Ang totoo, hindi pa niya alam kung paano niya sasabihin kay Luningning ang lahat. Pero para sa kanya, isa na lang yung maliit na detalye. Ang mahalaga ay ang bukas, ang kasal, ang pagsasama ng pangalan niya at ng yaman na sa tingin niya ay karapat-dapat sa kanya. Tunog, phone ringing. Nakita ni Silakbo ang pangalan sa screen. My wife. Sinulyapan niya si Dampi. Saglit lang, mahal, sabi niya, at lumayo ng kaunti. Ibinahin niya ang kanyang boses, ginawa itong tunog pagod at stressed. Hello, love. Silakbo? Kamusta ka na? Kumain ka na ba? Ang boses ni Luningning sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala, gaya ng dati. Oo, love. Katatapos lang ng isang mahabang meeting. Nakakapagod. Pagsisinungaling niya. Ikaw? Okay ka lang ba dyan mag-isa? Okay lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Mag-focus ka lang sa trabaho mo. Sagot ni Luningning. Tatawagan na lang ulit kita bukas. Magpahinga ka na. Okay, love. I love you. Sabi ni Silakbo. Isang linyang automatiko na lang na lumalabas sa kanyang bibig. I love you too. Sagot sa kabilang linya, bago naputol ang tawag. Bumalik si Silakbo kay Dampi na may ngiti sa labi. Napakadali. Napakadaling paikutin si Luningning. Siya ba yun? Tanong ni Dampi. Tumango si Silakbo. Oo, pero huwag na natin siyang pag-usapan. This night is about us. Niyakap niya si Dampi at tumanaw muli sa syudad. Ito na ang buhay na para sa kanya. Ang suite na ito, ang hotel na ito, ang babaeng ito, ang kapangyarihan, lahat ay abot kamay na niya. Pakiramdam niya ay wala nang pwedeng magkamali. Isa siyang Montalban, at ang mga Montalban laging nananalo. Tunog, mahinang katok sa pinto. Pasok! Sigaw ni Silakbo. Pumasok ang event manager ng hotel, isang babaeng nasa mid-40s na may ngiti sa labi. Good evening, Mr. Montalban, Miss Del Mundo. I'm just here to confirm the final details for tomorrow's grand celebration. Everything is set according to your specifications. The 7-tier cake, the orchestra, the 500 imported roses. Perfect, sabi ni Silakbo. Iwinawagayway ang kanyang kamay na parang isang hari. I want everything to be perfect, the best of the best. Of course, sir, sabi ng manager. Ngumiti ito ng mas matamis. And just a gentle reminder, sir, for the final settlement of the bill tomorrow after the event, the total cost, including all the last-minute additions you requested, has come to... Nag-atubili ito saglit, tila nahihiya. 25 million pesos. Natawa lang si Silakbo.
25 million. Barya lang yon. Don't worry about it. Mayabang niyang sabi. Kinuha niya ang kanyang wallet at inilabas ang isang makintab na itim na card. Ang Montalban Prime Black Card. Ang simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ipinakita niya ito sa manager. As I've told you before, sabi niya, ang bawat salita ay puno ng pagmamalaki. The Montalban credit has no limit. Ngumiti ang manager at yumuko. Very good, sir. We look forward to serving you on your special day. Congratulations in advance. Lumabas ang manager. Iniwan ang dalawa sa kanilang munting paraiso. Niyakap ni Dumpy si Silakbo mula sa likod. Naririnig mo ba yon, mahal? 25 million daw para sa kasal natin. Parang panaginip. Hindi ito panaginip, Dumpy. Bulong ni Silakbo, hinahawakan ang kamay ng dalaga na nakapulupot sa kanyang dibdib. Ito ang realidad. Ang realidad natin simula bukas. Tinitigan niya ang refleksyon nila sa salamin ng bintana. Ang perpektong mag-asawa, ang makapangyarihang mag-asawa. Walang anino, walang luningning. Sa isip niya, ang lahat ay nakaayos na. Ang tanging kailangan na lang niyang gawin ay magising bukas at kunin ang lahat ng nararapat para sa kanya. Hindi niya alam na sa paggising niya, hindi isang kaharian ang naghihintay sa kanya, kundi isang pagguho. At ang huling gabi ng kasinungalingan ay siya na ring huling gabi ng kanyang kapangyarihan. Ang Grand Ballroom ng Dungawan sa Silangan Hotel and Resort ay ginawang isang hardin mula sa panaginip. Libo-libong puting rosas at baby's breath ang nakasabit sa kisame. Ang bawat mesa ay may eleganteng palamuti. Ang mga bisita, na pawang miyembro ng alta sosyedad ng Marilag, ay nakasuot ng kanilang pinakamamahaling damit at alahas. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Silakbo Montalban sa tabi ng kanyang bagong asawa, si Dumpy, katatapos lang ng kanilang seremonya. Ang nangiti sa mukha ni Silakbo ay hindi mapantayan. Habang tinatanggap niya ang mga pagbati, ang pakiramdam niya ay tagumpay. Congratulations, Silakbo. She's beautiful. Best wishes, Mr. and Mrs. Montalban. To the new power couple. Bawat papuri ay musika sa kanyang pandinig. Sa isang tabi, nakatayo ang kanyang ina, si Doña Oriana. Ang mukha ay nagliliwanag sa pagmamalaki. Ang kanilang plano ay nagtagumpay. Pagkatapos ng seremonya, nagsimula na ang reception. Dumaloy ang mamahaling champagne. Nagsayawan ang mga bisita. Ang lahat ay perpekto. Habang abala ang lahat sa pagsasaya, isang waiter ang lumapit sa event manager na kanina'y nakausap ni Silakbo. May ibinulong ito. Tumango ang manager at ang kanyang profesional na ngiti ay bahagyang nawala. Lumapit siya ng may pag-iingat kay Silakbo. Mr. Montalban, sir, pasensya na po sa abala, mahinang sabi ng manager. What is it? Can't you see I'm busy? Iritableng sagot ni Silakbo. Ayaw maistorbo sa kanyang sandali. It's about the final bill, sir. As per hotel policy, we need to process the payment before the event concludes. Sabi ng manager. Inabot ang isang leather-bound bill folder. Napabuntong hininga si Silakbo. Fine, get it over with. Kinuha niya ang kanyang wallet at muling inilabas ang kanyang itim na card na may pagmamalaki. Here. Kinuha ng manager ang card at iniswipe sa isang portable payment terminal. Tunog. Beep, beep, beep. Tunog ng error. Nag-swipe ulit ang manager. Ganoon pa rin ang tunog. I'm sorry, sir. It says, card declined. Sabi ng manager. Ang boses ay puno ng pag-aalangan. Nawala ang ngiti ni Silakbo. What? That's impossible. Try it again. Sinubukan ulit ng manager. Walang nangyari. Baka may problema sa terminal nyo. Sabi ni Silakbo. Nagsisimula ng mairita. Sinubukan ko na po sa isa pa, sir. Ganoon pa rin po. Ang mga taong malapit sa kanila ay nagsimula ng mapansin ang komosyon. Si Oriana,
na nakita ang nangyayari ay mabilis na lumapit. "Anong problema dito?" tanong niya. "The card was declined, ma." Inis na sabi ni Silakbo. Dumukot siya ng isa pang platinum card. "Here, try this one." Tunog. Beep, beep, beep. "Decline din po, sir." Ang pag-aalala ay nagsimula ng gumapang sa ugat ni Silakbo. Inilabas niya ang lahat ng kanyang card. Isa-isa. Gold, titanium, premier miles, lahat. Tunog. Sunod-sunod na error beep. Palakas ng palakas. "Declined po. Declined po. Declined po lahat, sir." Ang bawat po declined ay isang sampal sa mukha ni Silakbo. Ang mga bulungan ng mga bisita ay nagsimula ng lumakas. Ang kanyang mukha ay namumula sa hiya at galit. "Anong kalokohan to?" sigaw niya. "There's got to be a mistake. I'll call the bank." Kinuha niya ang kanyang telepono at sinubukang buksan ang kanyang banking app. Access denied. Account frozen. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang panalo ay biglang naging isang bangungot. "May problema, anak?" Nanginginig na tanong ni Oriana. "My accounts, they're frozen. All of them." Halos pabulong na sabi ni Silakbo, hindi makapaniwala. "What do you mean frozen?" Gulat na tanong ni Oriana. "That's impossible. The Montalban accounts are untouchable." Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang event manager ay lalong hindi mapakali. "Sir? Ma'am, paumanhin po. Pero kailangan po talagang masettle ang bayarin. Hotel protocol po." Ang kahihiyan ay kumakalat na parang apoy. Ang perpektong kasal ay nagiging isang sirko. Si Dumpy ay nakatayo lang sa tabi, namumutla at hindi alam ang gagawin. I will handle this," sabi ni Oriana. Sinusubukang bawiin ang kontrol, ngunit kahit siya ay walang magawa. At sa sandaling iyon, sa kasagsagan ng kaguluhan, isang bagay ang nangyari. Tunog. Biglang paghinto ng musika ng orkestra. Malakas na pagpatay ng ilaw, hiyawan at gulat ng mga bisita. Ang buong ballroom ay binalot ng kadiliman. Ang tanging maririnig ay ang mga takot na bulungan. Pagkatapos ng ilang segundo, isang spotlight ang biglang bumukas. Ngunit hindi ito nakatutok sa bagong kasal. Nakatutok ito sa entablado. At sa gitna ng entablado, sa ilalim ng liwanag, nakatayo ang isang babae. Nakasuot siya ng isang eleganteng pulang-pulang bestida na tila apoy na nagliliyab. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng perpekto. Ang kanyang mukha ay kalmado, makapangyarihan, at may isang ngiti na nakapangingilabot. Hindi siya kailangang ipakilala. Kilala siya ng lahat. Ang mga bulungan ay naging isang malakas na pagkabigla. Si Luningning. Anong ginagawa niya dito? Diyos ko. Nakatayo si Silakbo na parang isang estatwa. Ang dugo ay nawala sa kanyang mukha. Si Oriana ay napahawak sa kanyang dibdib, hindi makahinga. Si Luningning, ang kanyang asawa, nasa kasal niya, at ang anyo nito ay hindi anyo ng isang babaeng umiiyak. Ito ay ang anyo ng isang reyna na dumating para sa kanyang paghuhukom. Itinaas ni Luningning ang mikropono. Ang kanyang mga mata ay matiim na nakatitig sa direksyon kung nasaan sina Silakbo, Oriana at Dumpy, na ngayon ay parang mga insektong natigilan sa liwanag. "Good evening everyone," simula niya. Ang kanyang boses, malinaw at matatag, ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Walang bahid ng panginginig, walang bakas ng luha, tanging ang lamig ng bakal. "I apologize for the interruption and for the technical difficulties with the payment." Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ilang bisita ay hindi napigilang matawa ng mahina. "Gusto kong kunin ang pagkakataong ito para batiin ang bagong kasal at para pasalamatan kayong lahat sa pagdalo sa party ko."
Ang huling dalawang salita ay nagdulot ng kalituhan sa mga bisita. Party ko? Si Silakbo, ang unang nakabawi ng ulirat. "Luningning! What is the meaning of this? How dare you ruin my wedding?" Sigaw niya, ang boses ay basag sa galit at hiya. Hindi siya pinansin ni Luningning. Nagpatuloy siya na parang walang narinig. "Marahil ay nagtataka kayo. Hayaan ninyong liwanagin ko ang lahat." Humarap siya sa mga bisita. Ang kanyang tingin ay parang isang reyna na nagsasalita sa kanyang mga nasasakupan. "For years, I have lived under the name Mrs. Montalban, the quiet wife behind the successful CEO." Tumingin siya ng diretso kay Silakbo. "But what many of you don't know is that the name Montalban is just a brand. A very expensive brand, funded, built and owned by a Salcedo." Isang malakas na bulungan ang kumalat sa buong silid. "What nonsense are you talking about, woman?" Sigaw ni Oriana. Ang kanyang mukha ay nababalot ng galit. "You are nothing without my son, without our name." Ngumiti lang si Luningning. "Oh really, Doña Oriana? Let me clarify." Itinaas niya ang kanyang kamay. "My name is Luningning Salcedo. I am the founder and sole majority shareholder of Salcedo Prime Holdings." Muli, isang alon ng pagkabigla ang dumaan sa mga manonood. Ang Salcedo Prime Holdings ay isang halos maalamat na pangalan sa mundo ng negosyo. Isang napakapribado at makapangyarihang kumpanya na walang nakakaalam kung sino ang nasa likod. Salcedo Prime Holdings, patuloy ni Luningning, ang bawat salita ay parang isang martilyo, is the parent company that owns Montalban Group of Companies. It owns the bank that issued your credit cards. And yes, it owns this very hotel you are standing in right now. Katahimikan, nakabibinging katahimikan. Ang katotohanan ay parang isang bombang sumabog sa gitna nila. Si Dampi, ang nobya, ay napahawak sa kanyang ulo. Tila hindi maproseso ang naririnig. Si Silakbo ay nakatayo na parang binagsakan ng langit at lupa. "That's a lie! You're lying!" Desperadong sigaw ni Silakbo. "Am I?" tanong ni Luningning. "Perhaps a visual presentation is in order." Tunog, isang mahinang beep, at ang malaking LED screen sa likod ng entablado na kanina'y nagpapakita ng mga larawan ng bagong kasal ay biglang nag-iba. Ang unang lumabas ay isang high-definition CCTV footage. Petsa 3 buwan na ang nakalipas. Lokasyon, ang balkonahe ng bahay nila. Nasa screen sina Silakbo at Dampi, nagyayakapan. Malinaw na maririnig ang kanilang usapan. "Sa oras na makuha natin ang buong kontrol sa kumpanya, magiging atin na ang mundo. Ikaw ang magiging Jiawang Montalban." Ang mga hiyawan ng gulat at pagkasuklam ay umalingaw-ngaw. Si Dampi ay napaiyak, tinatakpan ng kanyang mukha. Hindi pa natapos doon. Ang video ay napalitan ng isang audio waveform. Tunog. Ang audio recording ng tawag ni Oriana at Silakbo ay tumutugtog ng malakas sa buong ballroom. Pagkatapos ng kasal, mapapirma mo agad si Dampi sa mga papeles. "We need to transfer the control of assets." Mahirap na. Masyadong matalino si Luningning. But Dampi, she's a fool in love. Kung kanina ay pagkabigla, ngayon ay galit na ang makikita sa mukha ng mga bisita. Sila, na mga respetadong miyembro ng lipunan, ay naging saksi sa isang napakalaking eskandalo. Ang marangal na pamilya Montalban ay isa palang pugad ng mga manloloko at mga agaw. Nang matapos ang recording, muling nagsalita si Luningning. "So you see," sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at puno ng kapangyarihan. "This was never just about infidelity. This was a conspiracy to steal everything my father left me, everything I worked hard for." Naglakad siya pababa ng entablado. Ang kanyang pulang bestida ay humahawi sa sahig. Naglakad siya papalapit sa 3 taong ngayong ay sentro ng kahihiyan. Huminto siya sa harap ni Silakbo. Ang dating CEO ay nanginginig na ngayon, hindi sa galit, kundi sa takot.
Tinitigan siya ni Luningning, hindi na bilang asawa, kundi bilang isang bagay na nakakadiri. The bill for this party? Sabi niya, ang boses ay sapat lang para marinig nilang apat. 25 million pesos. Tumingin siya sa paligid. Plus damages for ruining the reputation of my hotel. I will be sending it to your new address. That is, if you can even find a place to stay. Humarap siya sa security personnel ng hotel na kanina pa nakaantabay. Gentlemen, utos niya, ang kanyang boses ay muling lumakas para marinig ng lahat. Please escort the Montalban family out of my property. They are trespassing. Walang nagawa sina Silakbo at Oriana nang lapitan sila ng mga gwardiya. Ang kanilang mga protesta ay nalunod sa mga bulungan at panghuhusga ng mga tao sa paligid. Habang kinakaladkad sila palabas, ang kanilang marangyang kasuotan ay naging isang costume ng kahihiyan. Naiwan si Dumpy, umiiyak sa gitna ng ballroom. Ang kanyang puting wedding gown ay simbolo na ngayon ng kanyang pagkatalo. Huling tiningnan sila ni Luningning bago siya tumalikod. Walang bakas ng tagumpay sa kanyang mukha. Tanging isang malalim na kalungkutan at pagod. Ngunit sa ilalim nito, may isang bagong damdamin na umuusbong, kalayaan. Ang reyna ay bumalik sa kanyang palasyo at sa wakas, nag-iisa na siya sa kanyang trono. Ilang linggo na ang nakalipas mula sa gabing iyon na yumanig sa alta sosyedad ng Marilag. Ang opisina ni Luningning ay hindi na nakatago sa likod ng isang bookshelf. Ngayon, siya ay nasa pinakamataas na palapag ng Salcedo Prime Holdings Tower sa loob ng isang malawak na opisina na may tanawin ng buong syudad. Ang pangalang Montalban ay unti-unti nang binubura sa bawat dokumento, sa bawat letterhead at sa bawat pirma. Siya na si Ning Salcedo sa pangalan at sa gawa. Pumasok si Attorney Sandoval, dala ang isang folder ng mga dokumento. Ning, pirma na lang ang kailangan dito, sabi niya. Inilapag ang mga papel sa mesa. This will be the final step in legally dissolving all business ties with the Montalbans. By noon tomorrow, their name will be worth nothing more than dirt. Kinuha ni Luningning ang pluma. Walang pag-aalinlangan, pinirmahan niya ang bawat pahina. Kamusta na pala sila? Tanong din niya. Hindi talaga interesado, ngunit kailangan niyang malaman. Napabuntong hininga ang abogado. Just as you predicted, bankrupt. Their mansion has been foreclosed. Walang gustong makipagnegosyo sa kanila. I heard Oriana had to sell her jewelry just to pay for a small apartment. At si Dumpy, bumalik na sa probinsya dala ang kahihiyan. And si Lakbo? He's been trying to get an appointment with you for weeks, sagot ni Atty. Sandoval. He's outside right now. For the third time this week, ayaw umalis. Tumingin si Luningning sa labas ng bintana. Ang dating makapangyarihang CEO ay nagmamakaawang makapasok sa gusaling dati inaari niya. Isang malalim na pagod ang naramdaman ni Luningning. Let him in, sabi niya. Ikinagulat ng abogado. Ning, sigurado ka? Yes, it's time to close this chapter. For good. Tumango si Atty. Sandoval at lumabas. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Silakbo. Ang lalaking pumasok ay malayong malayo sa Silakbo Montalban na kilala niya. Ang dati mamahaling suit ay gusot. Ang kanyang buhok ay magulo. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kayabangan sa kanyang tindig ay napalitan ng desperasyon. Ning, sabi niya, ang boses ay paos. Please, talk to me. Itinuro ni Luningning ang silya sa harap ng kanyang mesa. Umupo ka, Silakbo. Umupo ito, tila isang estudyanteng pinapagalitan ng prinsipal. I'm sorry. Simula niya. Alam kong wala nang kwenta ang sorry ko pero pinagsisisihan ko ang lahat. I was a fool. I was arrogant. I destroyed everything. Tumingin lang si Luningning sa kanya. Walang emosyon. You didn't destroy everything, Silakbo.
You only destroyed yourself. This, sabi niya, iginalaw ang kamay sa paligid ng opisina, is still standing, stronger, even. Ning, please. Pagmamakaawa nito, ang mga mata ay nagsimulang mamasa. Give me another chance. Hindi bilang asawa, kahit bilang empleyado mo lang. I can work for you. I can help you. I know the business. Let me start over. Let me prove to you that I can change. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Luningning ang huling piraso ng pagmamahal na natitira para sa lalaking ito ay tuluyan ng naging abo at hinangin. Hindi pag-ibig ang dahilan ng kanyang pagbabalik. Hindi pagsisisi, kundi ang pagnanais na makabalik sa kapangyarihan. Gusto niyang bumalik, hindi sa kanya, kundi sa buhay na nawala sa kanya. No, mariin niyang sabi. But why? Because the business you know, Silakbo, was never yours to begin with. You were just its face. A very handsome face, I admit. Sabi niya, may bahid ng sarkasmo. But a face is replaceable. Ang kailangan ko ay utak. At ang utak sa likod ng lahat ng ito ay ako. Tumayo siya. Isang senyales na tapos na ang kanilang pag-uusap. I am not angry at you anymore, Silakbo. I just feel nothing. You are a stranger to me now. Naglakad siya papunta sa pinto at binuksan ito. I wish you well. I hope you find your own way. A way that doesn't involve stepping on other people. Naiwang nakaupo si Silakbo. Talunan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga balikat ay bagsak. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Luningning, ang babaeng minsan niyang minahal at sinayang. You've changed, Ning, mahina niyang sabi. No, Silakbo, sagot ni Luningning, nakatingin sa kawalan. I didn't change, I just finally became myself. Tahimik na lumabas si Silakbo. Nang isara ni Luningning ang pinto, isang malalim na hininga ang pinakawalan niya. Isang hininga na tila naglabas ng lahat ng bigat at sakit ng nakaraang 10 taon. Tunog, biglang pagring ng kanyang private line. Napakunot ang noo niya. Kakaunti lang ang nakakaalam ng numerong yon. Naglakad siya pabalik sa kanyang mesa at sinagot ito. Hello, this is Luningning Salcedo. Miss Salcedo, good morning. Isang boses ng lalaki ang sumagot, malalim, kalmado, at may tiwala sa sarili. This is Alaric De Villa of De Villa Group. We haven't been formally introduced, but I've been following your corporate restructuring. It was brilliant. Napatuwid ng upo si Luningning. Ang De Villa Group ay isang malaking conglomerate na matagal na niyang gustong makatrabaho. Mr. De Villa, it's an honor. Thank you, sagot niya, professional. The honor is mine, Miss Salcedo. Actually, I was hoping I could take you out for coffee sometime to discuss a potential partnership. And perhaps, may bahagyang tawa sa boses nito, to personally meet the woman who managed to topple an entire dynasty in one night. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luningning. Isang tunay na ngiti. Hindi ngiti ng tagumpay. Hindi ngiti ng paghihiganti. Kundi isang ngiti ng pag-asa. I'd like that, Mr. De Villa, sabi niya. I'd like that very much. Isang bagong pinto ang bumubukas. At sa pagkakataong ito, siya ang may hawak ng susi. 6 na buwan ang lumipas. Nakatayo si Luningning sa balkonahe ng parehong presidential suite sa Dungawan sa Silangan Hotel kung saan minsang nagdiwang sina Silakbo at Dampi. Pero ngayon, ang hangin ay iba. Ang tanawin ay iba. Dahil siya mismo ay iba na. Hindi na ang pula at nag-aalab na bestida ang suot niya. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na sumasayaw sa ihip ng hangin mula sa dagat. Ang buhok niya ay nakalugay. Ang kanyang mukha ay walang kolorete, ngunit nagliliwanag. Hindi na siya naghihiganti. Hindi na siya nakikipagdigma. Siya ay payapa. Sa mga nakalipas na buwan, ibinuhos niya ang kanyang oras,
Hindi lang sa pagpapalago ng kanyang kumpanya, kundi sa pagpapagaling ng kanyang sarili. Muli niyang binalikan ang mga bagay na matagal na niyang kinalimutan. Tunog, montage sequence. Tunog ng brush sa canvas, tunog ng paglangoy sa ilalim ng tubig, masayang tawanan kasama ang mga kaibigan. Isang montage ng kanyang bagong buhay ang naglalaro sa isipan. Ang pagpipinta, isang talento na ibinaon niya sa limot dahil ayon kay Oriana ay hindi bagay sa isang G.Eng Montalban. Ang pag-aaral ng scuba diving, isang pangarap na tinawanan lang ni Silakbo. Ang mga gabing puno ng tawanan, kasama ang mga tunay na kaibigan, hindi ang mga pekeng na marangiti ng alta sosyedad. Hindi siya nagmamadaling pumasok sa isang bagong relasyon. Ang partnership niya sa De Villa Group ni Alaric ay naging matagumpay. Ang kanilang mga pag-uusap tungkol sa negosyo ay madalas na nauuwi sa mga personal na kwentuhan. May respeto, may paghanga. Ngunit pinili ni Luningning na magdahan-dahan. Pinili niyang unahin muna ang sarili. Para sa kanya, ang pag-ibig ay hindi na isang pangangailangan, kundi isang pagpili. Isang pagpiling gagawin lang niya kapag buo na siyang muli. Naglakad siya papasok mula sa balkonahe. Sa mesa, may isang bouquet ng mga sunflower, ang paborito niyang bulaklak na hindi kailanman naaalalang ibigay ni Silakbo. May isang maliit na card na nakasulat, "Thinking of you." Ngumiti si Luningning. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. May isang huling lugar siyang kailangang puntahan. Tunog. Tunog ng sasakyan na humihinto sa isang tahimik na lugar, pagbaba ng sasakyan, at paglakad sa damuhan. Nakarating siya sa isang tahimik na sementeryo. Naglakad siya patungo sa isang simpleng puntod na nalililiman ng isang malaking puno ng akasya. Sa lapida, nakaukit ang pangalan, Renato Salcedo, a loving father, a brilliant mind. Umupo siya sa damuhan, sa tabi ng puntod ng kanyang ama. Inilapag niya ang isang sariwang bouquet ng puting rosas. Hayapan ni mahina niyang bulong. "Pasensya na po kung ngayon lang ulit ako nakadalaw. Naging magulo po ang lahat." Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang luhang gustong kumawala. "Noong una po, galit na galit ako. Galit ako sa kanila. Galit ako sa sarili ko. Pero ngayon, naiintindihan ko na po." Hinaplos niya ang malamig na marmol. "Salamat po sa lahat ng itinuro ninyo. Salamat sa pag-iwan ninyo sa akin ng mga sandata para lumaban. Nagamit ko po. Nanalo po ako." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat. Pero ang pinakamalaking panalo ko, pa, ay hindi yung nabawi ko ang kumpanya. Ang totoong panalo ko ay yung nabawi ko ang sarili ko. Ang pagiging isang Salcedo, ang pagiging sining. Tumayo siya at pinagpagan ang kanyang bestida. "I'm okay now, pa. I'm free. At sisiguraduhin ko pong hindi na muling magdidilim ang liwanag ko." Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Habang papalayo, ang sikat ng papalubog na araw ay tumama sa kanyang likuran. Lumilikha ng isang mahabang anino sa kanyang harapan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya takot sa anino. Dahil alam niya na para magkaroon ng anino, kailangan mong nakatayo sa ilalim ng liwanag. Makalipas ang ilang araw, sa isang maliit na coffee shop malapit sa dalampasigan, mag-isang nakaupo si Luningning, nagbabasa ng libro. May ngiti sa kanyang mga labi. Tunog. Tunog ng bell sa pinto ng coffee shop. Pumasok si Alaric de Villa, nakangiti nang makita siya. Naglakad ito papalapit sa kanyang mesa. "Is this seat taken?" tanong nito. Tumingala si Luningning mula sa kanyang libro. Tinitigan niya ang lalaking nasa kanyang harapan. Isang bagong simula. Isang bagong kabanata. Ngumiti siya. Isang ngiting puno ng kumpiyansa, pag-asa, at kapayapaan. "Hindi pa," sagot niya.
Pero ikaw na ang bahalang magdesisyon kung karapat-dapat ka ba dito. Ang huling eksena ay ang kanilang mga tawa habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dagat. Nag-iiwan ng isang pangako ng isang mas magandang bukas. Isang bukas na siya na ang may akda. At dito po nagtatapos ang kwento ni Luningning Salcedo. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa tapang na muling buuin ang ating mga sarili mula sa mga basag na piraso ng kahapon. Ipinakita niya sa atin na ang pinakamatamis na tagumpay ay ang makamit ang kalayaan, kalayaan mula sa sakit, kalayaan mula sa puot, at kalayaan na mahalin ang ating sarili ng buong buo. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng Ang Reyna sa sarili niyang palasyo. Ang inyong suporta ang nagsisilbing inspirasyon sa amin upang lumikha pa ng mga kwentong makakapulutan ng aral at aatig sa inyong mga puso. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakagusto ninyong eksena? Anong aral ang inyong natutunan sa kwento ni Luningning? I-comment nyo lang po sa ibaba. Gustong-gusto po naming basahin ang bawat isa. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking tulong na po. Huwag na rin pong kalimutang i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung bago po kayo sa aming channel, mangyaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga bagong kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod. Nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.